Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Kaingon diha, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. So, nakaroon gid sa tuang kinabuhi, daghang may bitag ginakabalakan ba sa mga personal nga kinabuhi, sa mga problema. Normal na sa tao gid, tao man ta, mabalaka kita, pero nakaingon diya sa Bible, no? Don't worry about anything, instead pray, di ba? Pray about everything. So, atong yung buhaton yun, magampo kita sa Ginoo, atong i-surrender ka na, no? Atong i-pray ang sa mga problema na to, sa itong mga personal kinabuhi, sa itong family, sa itong trabaho, sa itong pag-eskwela, sa itong mga anak. Ato ginay-pag-pray, no, sa Ginoo, kay di na ito makuha ang peace of mind na to, di na ito kuan ba, kay sa Ginoo kita makuha og perfect peace magod kay once magud nga to ang masurrender sa iyang tanan ato may istorya sa Ginoo, labi na sa pagbasa nato Bible gyud kaya importante ka na mabasa kita Bible kay kana lagi para ma-remind ta iya ko na to may istorya si Lord sa pagbasa nato sa mga Bible, no, manang i-encourage ko tong tanan nga mag-ampo kita pirmi basa ta sa mga Bible kay pinaagyan na kaya ito ma-istorya ang Ginoo yun. Tapos ang peace ba, ang peace atong mga kasing-kasing, ang joy nga atong mabati kung atong isalig tanan sa Ginoo, diba? Nakaingon diyaw, then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand, diba? Dili gyud ato matugkad ang peace nga ihatag sa Ginoo sa tuwa kung mag-pray ta, atong i-surrender tanan sa iya. Nakaingon po diha, His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus, di ba? Kaya kung natin ginusto mga kinabuhi, atong mga kasing-kasing yun, dili bitaw mahimong gahi atong mga kasing-kasing, atong mga hunahuna, dili kita hunahuna o mga dautan ng mga butang ba. Kaya ma-remind kita, di ba? Once na makawasa ng Bible, ma-remind kita, makuwanta sa Ginoo atong Holy Spirit, labi na atong Holy Spirit, kaya ang Spirit sa Ginoo na naman sa tuwa nakapuyo naman sa tuwa muna nga ginaremay kita pirmi sa Ginoo na atong kasing-kasing yun, atong lipyuhon, atong mga nahuna, atong ilayo sa mga dautan ng mga plano, di ba? So, kana lang, kung lagi Ginoo sa mga kinabuhi na si Christ yun, ang peace din niya itong mabati, kanin siya, eternal din siya. Sige, mag-pray ta. Father God, Lord, salamat kay Lord God sa kahaponon, Lord, nga nakatapok ni karon, Lord. Hingin salamat, Lord God, sa mga kinabuhi, sa mga naadili karon, sa provision sa mong pamilya, Lord God, sa mayong panglawas, Lord, sa mga blessings sa imong gihatag sa buwan, kada-adlaw. Hingin salamat, Lord God. Ang ginapag-pray, Lord God, ang peace of mind, Lord God, peace of our family, sa mga workplace, Lord God, sa mga pag-eskwela, Lord, ang mga surrender na sa mga Lord God, tanan yun, Lord God, nga ang mga problema, ang mga ginapag-pray, Lord God, nga dili gid mo pasagdan, Lord God, kung saan galing ang mga personal nga mga problema karon, Lord God, ang isalig tanan sa imo, Lord God, ang i-surrender tanan sa imo, Lord. Dili gid mo undang sa pag-pray sa imo, Lord God, ug pagpasalamat. Initanan, Lord, ang ginapasalamatan ug ginapag-pray in Jesus' name. Amen.
Good afternoon, church. Siguro na natingala mo ba ang sa wala nakabalo ng anong karon ka oras na service. Kay nakaingon ang gud nga nila lagi nga mag-brown out niya sabi nila nga wala man day o niya pa gabi daw. So mao ni nga ato na po utro na schedule nga gaganin na palitan ni Anhe. What if brown out na ganoon tinuod niya na-announce na. So ipadayon na lang yun niya, karon na lang yun siya. O karon mga oras na for sure, dili kay ako rin gibating kadukaon diri ba? Murag naagay katulungan diri o, nandun nga side. Bitaw ka nang salamat din kayo sa ginawa no ka. Isang pa man sa kanang katulgon ta, kalagon ng takita karon nga mga oras, pero gipili nato nga moadto diri karon para pagsilbi sa atong Ginoo nga Hesus. Kay nga no, sa isang kasimana, ang gipangay sa Ginoo is isa lang gud ka adlaw. Ay duha ra gid siya ka oras compare sa pila ka adlaw nga iyahang gihatag ni panalangin sa toa. Mao nga ang ayan gyud nga ato pasalamatan si God. Dili lang sa panahon nga hayang-haya atong kinabuhi, dili lang sa panahon nga pamati nato murag easy ra ang tanan. Kung dili sa panahon nga lisod, sa panahon sa karuhay, permanente yun nato pasalamatan ng Ginoo. Kay kung wala ang Ginoo, wala kita sa kalibutan. Ang tanan nga mga butang nga atong na-acquire karon, kung wala pa gi-bless ni God, wala yun siya. Wala po tayo mahimo sa itong kinabuhi, kung dili pa permanente magampo sa Ginoo. Nga, sa pagmata pa lang nato, panalangin na siya. Dili sa ingon nga, ayan, ata mga yun, pasalamat sa Ginoo kung kuan naana sa tuan ko tanga kung i-pray pero kinahanglan every day and every night sa tanang higayon ang Ginoo siya gyud walay lain nga makatabang sa tuwa siya lang gyud nga ato ang dalamtanan. So karon ako kamong gihanyo sa pagpanindog og ato kawitan ng Ginoo sa kinasingkasing ug puno sa kalipay para nga dili nato siya kantapon para nga mabisa ang paghimat ng mga kauban o dili para sa Ginoo. Sa
Amen. Praise God. It's a beautiful time to worship God. Sada kayo dili nato ni ipalambay nga hapon nga dili nato dayigon ang ato ang Ginoo. Karon nga naa naman gyud ta dili, let us lift our voices to God. Sada kay itong gigon sa ato ang gikanta no. Sa chorus sa song, pwede ba nato i-flash again? Drip, ay drip, boom. Atong fast song. Sa pagpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan, pagpakailanman. Do you have reasons to thank God sa iyong pagkanigaw? Daghan kay kagpasalamatan no? Ang uban, the life itself. Ang uban, answered prayers. Ang uban, just surviving every day. Ang uban, ang ato ang safety. Ang ato ang pagmatal gyud sa kataadlaw. Enough reason to come here every Sunday and raise our hands in worship. Pasalamatan ang Ginoo, luyo sa imuhang ginaagian, luyo sa tanan nga ato ang ginatubang karon. Today, let us not miss this afternoon para i-worship sa tinunanay ug sa ato ang tibuok kasing-kasing ang ato ang Ginoo nga maayo kaayo nga nakadungog apil sa mga pag-ampo nga wala nimo giingon. Apil sa mga pag-ampo nga gitaguan nimo sa imuhang kasing-kasing. The Lord has heard. The Lord knows. The Lord sees. And so this time, ato nang ibubo ang tanan diha sa ato ang Ginoo. Ug ato gyud siyang panalangin, atong ipadala ang atong panalangin sa iyaha. Atong mga pagkanta himo nato ni pag-worship sa buhig nga Ginoo nga andam mabuhat ug maayo sa kada usa sa ato. Let us worship, church.
hapon sa tanan. Buntag. May buntag sa tanan. Okay, for our tithes and offering, ang atong verse gikan sa Malakay 3:10. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Put me to the test. So, kanino mo gini ang pinaka-poor sa ato ang kuman sa tithe and offering. So, for sa mga Christians nga kanang dugay na sa atong pagtuo no, kasabot gid kayo ta nga ang tanan walay ato gikan gina sa Ginoo. And kanang it is but right nga ang ato ang ibalik sa Ginoo ang portion na iya sa Ginoo. So, permigid na always ato agin na tumanon mas nga nasugol sa Ginoo kay ingon siya din put me to the test. So, pasabot sa Bisaya pa ingon ang Ginoo nga testing ko. Sige, ibalik sa ako ang portion nga para kanako and testing ko kung dili bata ka kanang i-bless sa tanan nimong mga gikinahanglan pa. Walay makulang kanato kung ang Ginoo gyud ang ato ang balikan din nato ang Ginoo sa tanan nga kanang portion nga angay sa iya. Kay muna gyud pud sa tanan wala magay ato diri kalibutan no. Bisag unsa bisan atong kinabuhi dili ato. So kanang unsa man galing ang atong mga nakakabot, mga victories nga ato ang nangasulayan sa atong kinabuhi. Ato gid ibalik ang tanan pasidungog pasalamat niya sa Ginoo. Labi na gyud sa aspect sa ato ang finances. So ako personal testimony, dili mi dato, wala gyud mi pod panadato, profit na. Ingon si Lord nga Mayroon na si Lord nga, I will pour out the blessing so great na you won't have enough room to take it in. So, wala na daw kabutangan, diba? Wala na kabutangan. Pariya sa mga billion-billion sa flood control project, wala na sila kabutangan. So, daghan kay balay ilang gibutangan. So, unsa na lang ang grasya nga gikan sa Ginoo? Amen ba? So, wala na gyud kabutangan. So, mao na ang klase sa panalangin nga sa Ginoo. Pwede na walay kabutangan nga kalipay, walay kabutangan nga kalinaw, walay kabutangan nga financial condition. Anak yun ang kinabuhi sa Kristohano. Ito yun ba? Manindot ang kinabuhi sa Kristohano. Bisa na yung mga alantuson, makapahiyong diapon. Ito sa kanta kaganina. And true kayo na siya. Because mo na siya ang blessing of tithing. Hindi na siya. So, yun gina ginawa na testing ko, tanaw na to kung dili bagid na ako, ibubukan nimo ang mga panginahanglanon, diba? Mga needs, ang bisan pagani atong mga wants, provide sa Ginoo, diba? Sa iyang perfect time, and kana pag abot ra ba siya ang mga panalangin sa Ginoo, kanunay gid ka kanang nabi abot nga panalangin yo kanalipay, malipay gid no? So ato ginag-share ang glory o pasalamat o joy sa atong Ginoo balik. So ato lang, church, is
sa imong pagiging faithful, God, sa among mga kinabuhi, Lord God. Lord, salamat sa mga kinabuhi ng mga tao na diri karon, Lord, na faithfully nagabalik, Lord, sa mga panalangin Ginoo nga imong gihatag pud kanina, Lord God. Lord, we pray for increase in every aspect sa mga kinabuhi sa mga tao, Lord, nga nadiri karon, Lord God, mga kauban ng simbahan, ang mga anak, Lord, na nagatrabaho, ang mga papa o mama, Lord, na nagatrabaho, Lord God, protection, Lord God, and safety, Lord, sa mga pamilya, Lord, na nasa layo, Lord God. Salamat kay Lord God for continually being so faithful sa mga kinabuhi, Lord God. Ginabalik na mo, tanan mo, himaya, Lord. Sa imong ngalan, in Jesus' mighty name. Amen. Okay, so first week na po sa bulan, no? So, ang finance service team sa JAMC Paramag mag-report na po sa mga finances sa niaging bulan sa Setyembre. Okay, so, salamat sa Ginoo nga makita gyud namo ang project nga finances sa simbahan pag-increase yun siya, no, month after month. So, pamatuod lang siya na ang mga faithful tithers na sa simbahan, padayon na panalanginan sa Ginoo niya. Pagpaka na to na siya. Tanan-tanan nga ginabalik na to sa church, ginagamit po na nato sa pag-maintain sa simbahan, ikan sa renta, tubig kuryente, sa mga buluhaton nato sa simbahan, pati man sa kanang mga panahon na naating mga kauban sa simbahan na nanginahanglan mo reach out po ta sa ilaha. Karon ang bago kayo nato nga ginabuhat ang kaning ato ang house-to-house prayer meeting. So per household ato ginadtuan mga kauban sa simbahan. Ug kani pong kagahapon lang gisugdan nila no ang araw or kanang gathering sa mga young professionals sa simbahan. So, inalid ni Casey. So, daghan kasi sa 7 magapon ba? O, kani siya, gathering ni siya sa mga batanon nga nanay mga trabaho. Na sila yung mga income or ilang inaistoryahan diri ang kinabuhi na po sa mga professional kanang naa sila trabaho na kay tanan season sa itong kinabuhi naman kita yung mga kuan gyud kanang mga circle ba kung family na family life, kung mga youth na youth life, kids na kids ministry ani po sila mga young professionals. So itong mga ni-graduate na napangita nagtrabaho or nagatrabaho na. So giawag na ko katong naay mga friends, mga kwan, join money kada Sabado, sila Casey. So, kanang siya, samaan na ng mga activities ato nang gina-finance sa church. Kay expansion man na sa kingdom sa Ginoo, no? Kanang daghan mga tao nga mas maka-encounter pa sa Ginoo diya silang kinabuhi. So, apil na ani ang mga young professionals. So, muna siya gina-assist sa church. Ngayon, ito siya. So, for the first week of October, din na ako nang isa-isahon kay murot atong time. Basta kani siya, ato ning ginapakita, ato po ning isend po sa GC para makita ninyo sa kitang mga gasulod o gagawa sa finances sa church. Tapos, first week pa lang, salamat kayo sa Ginoo kay sa unang pagsugod sa simbahan. Pagyod ka ng maglisod yun may tagbo sa mga panginahanglanon. Pero karon first week pa lang sa bulan, makabayad namin sa rent, sa tubig, sa kuryente. Kanya ka lang, umabot bitaw ang katapusan sa bulan nga, naagid siya sobra. So, muna na ang example sa Ginoo nga, tistingin ko ninyo. Diba? So, tistingin ko ninyo and
hindi ba nato ibubuo ang mga panalangin. So, salamat kayo. So, siyempre, pinaagi ni sa atong tanan, sa mga faithful tithers, sa mga God-tithes online, sa mga naagri sa church, and makita po nato sa mga kinabuhi, sa mga faithful tithers na indeed the Lord was also very faithful sa pagbalik sa iyong mga blessings. So, kato ng church, salamat. Kay 2 minutes. So, balakpakan na to ang ato ang Ginoo, be. Praise the Lord for another Sunday service. O, na ako mga hulagway, na namita. I praise and thank God nga gigunitan good ni Lord ang inyong mga kasing-kasing mo. Gidalay ng tinigay kalakpakan na ato mga visitor. No? And before mag-start ang kaning word, yanin ang tanan to please pray for me as I deliver the word of the Lord. And kanang unta ang Holy Spirit God ang mag-empower sa ako. Sige, let us pray. Yes, Father God, Lord, we praise you and we glorify your name, O Lord. Thank you, Jesus, for the privilege today, studying the congregation, O Lord. I pray, God, that Holy Spirit kanang feel yun niya akong kasing-kasing sa iyong presensya, O Lord. I pray, Lord, na ang mga word na magawas sa baba kay ikan good sa inyong Ginoo. And I pray for wisdom, I pray for knowledge, and I also pray, Lord, for healing, O God, sa panangahong libatik ka, Lord God. And I pray for focus, O Lord, na ma-deliver na ko eksakto ang imong pulong. And Lord, I thank you for putting in my heart sa very right na word na kanang angay na madungog sa mga katawan ka, Ginoo, na unsa gyud ang mga encouragement unsa angay mo madungog, Lord God, for us to be prepared, O Lord, of your imong pagbalik, Ginoo. And I pray, God, Lord, that you will open the heart of the people inside this church, O Lord, that we will receive the word fully and we will humble ourselves to you, O Lord, and we will come to you with clean hands and pure hearts, O Lord. And please humble our heart, Jesus, and akong gina-ask ang Holy Spirit na mag-abide yun sa tagsa-tagsa na mga kasing-kasing kalong Ginoo. And hatagi ko, wisdom, Lord, to deliver your word na imuhagin kikan na dili sa akong kawalingon na knowledge alone. And I know, Lord, na ganyan akong na-prepare is guided by you, O Lord. And naabot sa mga devotion, sa matag usa, samot na sa mga devotion, so God. And kana insakto pud kayo sa mga gapangitabo karon sa amoang palibot, Lord God. We acknowledge you, Lord, because you are a holy, you are sovereign and just, O Lord, and
dili na mo na makabot ang imong kahuli Ginoo. Depend by that, Lord, we come before you today, Lord, and be at your throne, and we will continue to worship you, Jesus. And we praise you, Lord. I adore you, Jesus. I give up all the glory and adorations because it is for you alone and you deserve it. This I ask in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay. So, before tayo proceed sa itong topic, mangutan ako, kinsay ga Facebook karon, kinsay kay social media. Tanan ba ta? Ga-open na sa mga Facebook. I believe si Apple Christian, nagkuhan na siya, nakita na ko yung post, yung nasasakyanan. Anyways, nakakita naman dito sa mga balita karon no. Unsa ang gakahitabo sa kalibutan karon? Anyone? Unsa ang gakahitabo? Lino. Unsa pa? Sunog, baha, unsa pa gyud? Kalamidad, korupsyon, unsa pa gyud? Katong fireworks nga nagkamera ng mga kalayo nga nangatagak no or nagulan, but those are the things nga naagyod sa Bible ug makita nato na sa Book of Revelation. Tama? Kana nga mga senyales is dapat ma-acknowledge nato na as Christians, unsa ang mensahe sa Ginoo sa ato karon. Ako lang ba or kitang tanan? Kitang tanan. I believe kitang tanan kay gabasa man tag Bible, kabalo man ta sa pulong sa Ginoo. And those calamities, mga disasters ug mga grabe na gid ka chaotic ang kalibutan karon. Daghan na gid kayo mga gakahitabo, mga kasakit, mga suffering, even kita nga naa ta diri nakakita ta sa mga nangitabo dito sa layong lagyo. Gakaapinta, ma-anxiety, mabalaka, what if karon muli na kung ginatok kusog, ginanabadagan kita mga what ifs. Pero today is the day for us to be reminded that we have God. Amen? No? So, nga naman, God allows affliction to Christians. So, affliction, sama pa sa akong gingon, it is something that causes pain or suffering. Kanina yung atong mga pain, mga suffering, o mga kakahitabo kani sa atong palibot. It is an affliction. O gialaw na ni Lord sa ato ka. Nga naman, Lord, nga nang gialaw ba na ni mo Lord na nangalagad man min sa imuha? Nga nang gialaw ba na ni mo Lord na gi-obey mo ka na mo? Nga nang gialaw ba na ni mo Lord na gabasa man sa imong Biblia? Mo na pamatanan no, dagan kay nagadagan sa atong ano na why did God allow it to happen to Christians? I believe not just to Christians. Bisan sa kanan katawhan gid na. But I emphasize Christians because we are here today. So, nasa 2 Corinthians chapter 4 verse 17. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Napaisa sa Romans 8, verse 18, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Amen? Naka-highlight nila, affliction, sufferings, eternal weight of glory. Kanang duha nga butang, moto ang tubag sa duha ka pangutana kanina. But first, let us tackle sa affliction and suffering. Why did God allow sufferings? No? Before nato makamit ang glory, we need to undergo a process of suffering. No? Mo undergo ta og process of suffering. Kay dili wala pwede nga sama sa trabahante. Ang mga trabahante, mo ang gid ang trabaho. If dili ka mo trabaho, if absent ka, no work, no pay. But Jesus, given na ang glory, but para na atay reward, i-undergo po nato itong kagalingon, nga i-process po ta, para makaabot ta diha sa glory ng Ginoo ni Lord. Holy, ang Ginoo, dili na siya gusto nga muwadto pa dito nga, kanang kuan, grabe kayo ta ka dark sa atong kasing-kasing, dili na pwede ka. Holy, ang Ginoo, holy gid siya. No? So, kato, why did God allow afflictions to Christians? So these are the reasons why God afflicts Christians. First, through afflictions, God tests
tries and purifies our faith. According to 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, in this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold. Giingon diha, mao ang rason nga giagi taga-fleksyon kay gusto sa Ginoo nga itesta, tan-awon niya ang atong kasing-kasing o i-purify niya ang atong pagtuo niya sa iya. No? Ngayon na Ginoo diya, kana atong mga various trials, I believe affected magyud-gyapon tani nga kahitabo. Karon kay wala magyud ta kabalo nga mga fault line, daghan kay fault line ng Philippines. Kita ang pinaka daghan ng fault line. Daghan fault line nagsala, daghan nag-fault. So mo na gid na siya. Mo na gid na siya ang mga sagot sa mga katanungan gid no nga kanang ngano man gyud nga basta ay mga tahidya kay Lord, Lord, Lord. Sige dito panawag sa Ginoo na. Pero in times of happiness, lipay-lipay diri, lipay-lipay dito. Ngayon, natawag ba rin nato ang Ginoo? Ako sa una, wala, Jude. Ako sa una. Ampot sa inyo, wala pa ko kabalo. Si Lord, naging nakabaloan no? So, let's proceed nga kaning muto ang first na verse nga akong ikuan no? Ihatag sa Ginoo diya no nga. Through afflictions, God tests and kind of purifies our faith para mahimo tang kanang na-refine na ta. Di ba ang gold mo agi of fire? Di ba ang gold, dili na mahitabo ang gold lang na nga mga pinipikik lang siya. Kanang dili na siya may nanak katsada kung wala po na siya i-undergo process kay i-refine man na dokon, ibasa naman, iagi na pud. Inanak ta dokon na tong ulo, iagi na pud tagilakila kay babasa ta, inana ang ato ang kinabuhi. So mao di ay ito no, naapod sa James chapter 1 verse 2 to 4. Testing of your faith. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Uy, joy daw kung datay mga kasakit, dili ilak-ilak ka, joy daw. Huh? For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Amen. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Mao na ang gusto sa Ginoo sa aton. Pero kabalo ang Ginoo nga dili gid ta perfect na lacking gid ta sa uban ng butang. But also the Lord knows our hearts that we are trying. We are trying to be a Christ-like. We are trying to follow Jesus. We are trying to take up our cross daily, no? And turn from our wicked ways. Kabalo ang Ginoo ng tanan. Pero ngano pag i-test na ganyan ang atong faith, makalimot na ta. Makalimot jud ta. Naganda kay kag mga bagulbol sa atong kasing-kasing. Ngano man gyud ni Lord, ngano man jud ni, ngano deserve na ko ni nakasakit, deserve na ko ni pain, mga lalan. Oh, alam si Clarice, it is natural and normal for us to be tested sa atong faith para makita sa Ginoo kung ma-change ba ang imong kasing-kasing diya sa iya. No? Dapat kabalutaan na pag maka-feel ng itag kasakit nga magyawin na ta, pagkatatagal na ta, re-evaluate di kasi kasing-kasing. Ay, test ko ni Lord ka. Oh, di na makasala. Kaya, imbis mag-party-party na to, di na, may kabalungan ta, nang i-test ta sa Ginoo. Amen? So, napagid sa book of Daniel, chapter 11, verses 33 to 35. And the wise among the people shall make many understand. Though for some days they shall stumble by sword and flame, by captivity and plunder. When they stumble, they shall receive little help, and many shall join themselves to them with flattery. And some of the wise shall stumble, so that they may be refined, purified, and made white until the time of the end. For it still awaits the appointed time. No one knows the exact time, the exact location, kung anong saan mo balik ang Ginoo. Pero I believe, hapit na yun. Ang kinahanglan dita, mas tambol para ma-refine, ma-purify, and made white pagkatubang na doon sa Ginoo. Amen ba? Amen. Ang Ginoo gusto niya i-refine ka o ako para sa iyang pagbalik, maluwas yun kang tanan. Though given ang salvation,
pagpangutanan sa Ginoo, what did you do? Unsay mong gibot sa kalibutan? Ay, nagpuan ko Lord, nalihig ko sa kalsada. Nagpuan ko dito Lord, nagbuhat ko mga maayong butang. We all know, it is not a good works, piltirag sa lang sa Ginoo. But part na siya sa atong pagpininabuhi. Pero let us be literal, ng pagpangalagad sa Ginoo, mao gyud ang pag-share sa iyang pulong. Amen? So kana di ay kung mastumble di ay ta, para di ay ma-refine di ay ta. Dili para malayo ta sa iya. Para magkalayo, dili magkalayo. Amen? So, God, the great refiner, tests us by sending fiery afflictions to purify our faith and consume the dross of sin still remaining in us. All of us need to be refined. Ikaw, ako, kitang tanan, kinahanglan i-refine. So it is not too late. There's still time for you today to decide na gusto ba ka i-refine sa Ginoo. If you can do it tomorrow, why not now? Why not today? Because we are not promised of tomorrow as per Ate Dimple. Mo gito iyang permitting na yung dili, wala gid na no? Wala tayo kasiguro sa ugma. Taas pa kayong oras karon para mobalik ang Ginoo anytime. Wala na ba na siya of thief? Na anytime, kwaon dyan. So the greatest sin, saints of earth are still full of many impurities and evils that need to be purged from within them. So, God sends the fire not to destroy. Not to destroy the good He is working in us, but rather to further refine and purify to adik. Kana daya nga to ang mga fire, ang fire nga akong pagsabot diri, ako nasabtan is those are the things nga nagahinder sa ato ang pagpangalagad, which is the mga problema, ang mga pasakit, o mga sufferings na itong ato bang karon no. Gihatag na sa Ginoo, dili para gubaon ta. Gihatag na sa Ginoo para i-refine ta, purify ta. Kay gusto niya, gusto gyud ni Lord, ikaw ako, maluwas din sa mga pagbalik. Ma-remember gid ba? Ma-remember gid sa Ginoo nga. Inig mag-rapture, butingala na lang parang ikaw lang nabilin, naman sila. Hoy, makulbaan ta anak. Atong i-evaluate atong kasing-kasing karon nga dapat dili day na gina-destroy ni Lord ang kanang mga kasakit na ginahatag sa to, but ginatabangan ta niya, i-refine o purify ta. No? So, afflictions are the fiery furnace that purifies our faith. Sama pa sa kanilang ganina, muna siya ang mga kalayo maginapadala sa Ginoo para kita maka-realize, maka-acknowledge, and ma-evaluate din nato atong mga kasing-kasing na remain pa ba ang atong pagtuo din sa Ginoo. Na-remember na ko sa akong devotions katong time ni Moses sa Book of Genesis, katong katong gisubo siya ni Lord ng mga Israelites kay paul sa slavery sa mga Egyptians niya. Muagi sila sa Red Sea. But the Lord did not give the direct shortcut na dalan sa mga taga-Israelites. Kasi sige naman sila complain kada na yung hitabo, complain, and inanak po jud ko mo itong devotion siguro bitli 4. So manong wala man to direct ni Lord, pwede man na i-shortcut nga nang gipaagi-agi pa magdilungin nato. Murag sama na gyapon nila na ang katong murag fiery furnace nga atong ginamin ba. Kay gusto sa Ginoo mabalaan. Kung hatagan nako ni katalagman karon, mabalaan nako kung ma-change man niya iyang decision, ma-change man niya iyang mind, and mostly makita nila unsa gid ko ka-glorious. Gid na, mo gid ang gusto nga ipahitabo sa Ginoo sa to para mabala nimo nga ako ang pinaka o wala na ilahin. Mo ginana ang gusto, no? Anyways, ang ikaduha nga reason why God afflicts Christians, God brings these afflictions on us to expose our sins and drive us to Christ for forgiveness and grace to obey God's commandments. According to the book of Psalms, chapter 119, verse 17, it was good for me to be afflicted. Wow. It was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees. Ang kaning decree is an official order issued by a legal authority. Kana siya, it was good for me to be afflicted so that I might learn kanang your decree. Maayo di ay to mag-afflict di ay ko sa Ginoo gitagaan di ko mga
mga pagsubok, ginatagaan ko, mga pagsulay sa kinabuhi, kay para makatuon ko. Di ba? We learn from our mistakes. Dili ka makatuon sa itong mga sala o dili ka makasala. Di ba? Dili ta ma-refine. If dili po na ito i-allow sa itong kasing-kasing na dawaton na ito ang Ginoo nga ay matabang sa ito ang tagsatag sa kinabuhi. Because we cannot do it alone. We need Jesus. We need God. No? So, through afflictions, God shows us the hidden evils of our hearts. Mauto no? Ginapagawas diya sa Ginoo kung unsa ka sinful, unsa ka unforgiveness, unsa ka kanang idolatrous, unsa ka faithless. Mo ginayang gusto nga para kita mismo, ako mismo, makabalo ko nga, halaka, makasasala na dito kay Lord. Lahi ka ba ta? Pag maka-fail naman natin sila, atong muna kay, sige lang, dili ko maluwas ani, dili ko malangin ani, kay makasasala kay ko. Pero sige lang, gampok kay ko sa Ginoo. Dili dapat na. Dili dapat tama din. No, okay. Usually, it is only when we are thrown down to the ash pit and sit there a while do we see all our flaws. Makita naton sa taka-ignorante, makita naton sa taka-impatient. Ako gina. How selfish, how idolatrous, how faithless, and even how atheistic we truly are. Kana ang mga afflictions di ay usap po din sa rason nga dihatag sa Ginoo sa tuwa para ma-expose ta sa itong mga sala para maka-realize na nga, uy, kinahanglan na po dahil ni na tanawon. Kinahanglan din na po ni tanggalon kay makasasala na dahil ko. How much we need Christ to cleanse us with His precious blood and send us His Spirit to help us to trust God in any and all circumstances. So, permitting na ito ni ginaingon nga, an indwelling of the Holy Spirit, filled by the Holy Spirit, leading of the Holy Spirit, mostly, ang kuwan nila ang empowerment sa Holy Spirit. Gina-cleanse ta sa Ginoo. Gibayaran niya ang atong sala, pinagi sa iyong precious blood. Kabalo bitaan ang resurrection sa Ginoo, no? Paglansang siya sa cross. Even Jesus, nag-pray magaling ito. Lord, please take this cup of suffering, but your will be done. Thy will be done. Sagdiin, agiin ang mga sufferings ka doon. Pero ako na ang tuson, Lord, para mag-glorify ka ka. O wag imuhang wait ang masunod sa akong kinabuhi. Mao na Kristiyano. Tama? Amen. So, kato, afflictions are a mighty call to self-examination. Troubles don't always come to us because we are sinners. Kaya nakasalakta. But, that may be the case. Sahip po mo na ang case. Pero, David was afflicted with the death of his newborn for his sins of adultery and murder. Kato si David sa una. The returned exiles were afflicted with drought and illness because they neglected to build up the second temple. The Corinthian Christians were afflicted with sickness and even death for their sin of taking the Lord's Supper in an unworthy manner. Dili lang dahil kay kita na. Apit po ang mga disciple ni Lord, mga apostle, ang mga magtotoo sa unang gina-afflict, gina-iya. Kay dili man ang mahimong inanak sila, dili man ang sila inanak pagka on fire, kung wala na sila haagi og testing sa Ginoo. So, pasalamatan din nato tulo nga kanang gina-afflict sa Ginoo para makita nato atong mga sala, para makita nato ang ato ang pagka-unforgiveness o makita po nato ang grasya sa Ginoo, no? Mao na siya mga rason. Dala naman kayo ng mga Sunday sa gaka-preach ni siya nga mga pulong ban. Karon jud ang panahon nga kinahanglan gid nato nga mag-re-evaluate, mag-self-examination gid ta. Kay dili na gyud na joke nga kahit ako pa ng mga linog, bahaan all. Grabe gid kayo ka ng heavy and burden na gid kayo sa kasing-kasing ba nga makakita ka nga. Kita kay sit back and relax, absent ang tulog. Sila dito kada alas 11 makamata na po kanang gaka-trauma na ba kayo nice ang aftershock niya. Ang ina yung aftershock dito kay tag 4.2. Dagko kayo mo di pa grabe kaayo kagabi si Ganggang ito siya og agusan. Naglinog po dito 4.2. So dili nga kay dito lang sa Cebu. Anytime kaayo pwede kita linugon sa Ginoo. And kana nga shaken dili na para masukot ta sa iya kay. Kana man ka Lord ana kabenta dili. Para kita po
Kaya nga shaken eh. Uy, kasalanan ko Lord. Para makamatata. Uy, gising. Enough na. Pagmata na. I-evaluate mo pagalingon. I-examine. Pananaw sa amin. May gwapa ko. Wala. Pero kasi gwapa ka ha. Mga na siya. Tanaw na ito na dili lang sa itong physical nga anyo, but pati sa itong mga kasing-kasing ang sulod anak. No? Tanaw na ito na directly. How we kitang interact sa uban, ato ng tanawon. Dapat mag-show them of kindness because we don't know that that person is struggling. O kinahanglan na din na siya tulong sa Ginoo. Ana, mas siya. Uy, naku, yung chika pa ang mga nita ko pa nun. Agoy, ginadirize dito. Di pa, rin nakashare, nakatulong sa Ginoo, nahatag na dito ang salvation. Ana naman na, rin na. Pero sa isod din kayo kay mag-ibabaw itong kaulaw, mag-ibabaw itong mga maulaw ta. Sama sa nabuhat ni Adam at ni Eve, kinakasala sila. Wala, dito sa kabalungan naked sila. Naulaw sila. Physically naked. But ang ilang kasing-kasing nga tumutong naulaw sila. Inana punta. Maulaw tumutuon sa Ginoo kay feel lang makasasalita. Ang Ginoo gracious din na. Ang Ginoo merciful na. So now is the time. It is not too late for you to talk to the Lord. After anong simba ulit, Lord, oh, perfect. Pag mabalik Ginoo ito, di na ka mabalakag mag-rapture, maapil na ka. Ana, naman na. Ayaw, pagpaulahi kay competitive yata. Kita ng mga Kristiyano. Competitive ta, uy. Dapat competitive punta pag-abot sa Ginoo. Ay, ako giutan na makuha sa rapture. Ana, yun, dahil pwede nga ako'y malas. Kay mo hadlok man. Nakita ko sa, kung makabasa lang din mo sa Book of Revelation na magkanatoy-natoy, hindi mo na makadungog lang mo puto sa ligid feeling yun, nagtrompeta na kay nana ang Ginoo. Ano, may ito nga blowing of horns, biyak to, biyak to. So, mabalakan, nalid ko pa kay samot na mga inana o mga katagagman, maugid na siya. Dagan kay plagues, nagyatag sa Ginoo ato mga panahon. Niya, ang mga tao ato kay wala, gyud gapon, nangayon pa saylo. Mas ni dahil pa ilang kasing-kasing I hope na dili tayo na mas mugahi. Una, gihatag ni Lord nga word today para dili mas mugahi ang atong kasing-kasing. Dapat mas mahumo, no? Mas maganahan, mas mawili nga mupadayon diya sa Ginoo. Amen? So, Psalm 119 verse 67, before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word. Ako, before I was afflicted, I went astray. Before ko ato kuan sa Ginoo, prune sa Ginoo, kasapuan sa Ginoo, kuan. I am lost. Akong direction is kuan, di ko zigzag. Wala ko'y right path nga ginagawa. Kaya wala man ko, blind man ko sa pulong sa Ginoo. Kaila ko ni Jesus nga nagpamamatay siya kay para maluwas. Pero wala ko'y relationship sa iyo, wala ko'y personal relationship, wala ko'y deep intimacy sa iya. Moto nga, before I was afflicted, before ko nga gikuan ato, niagi pod ko wickedness, niagi ko dark nga light, niagi ko kung sa ko kabugay, kung sa ko kapalainom sa una, kung sa ko palaagan. Gusto ko magsige pamira diya sa plaza, gubot dito. Inana akong life sa una, mamirahay ko dis makamag. High school pa ko ha. Grabe ko ka bugay sa una, pero akong mama may nung super mintig. Mamatay ko sa konsumisyon nimo. Oh. Black sheep ka sa among aning pamilya. Naon ko. Wow, wala black sheep na dire. Ano rin ba? Ano na dapat? Dapat white na kay white as no, biya daw dapat na Ginoo. Oh, dili mo pa black sheep diha. Gising. So kung feeling mo ma-lost ka karon wala kay right path or direction. Come to the church. Come to the Lord. Gihatag sa Ginoo ang simbahan para kita matabangan. Matabangan para makabaluta kung saan buhaton, and your Bible. Mao po yun tayong personal relationship sa Ginoo. Dili man pwede nga magkampo lang ta, di ka makanahog sa iya. Ang kaning Sunday service, para ni sa tanan, o ang imong devotions everyday, it is for you personally. Kaya dili man ka pareho ang panggayan. So nagisakto nga gina-message si Lord sa imo ha. Nagito ang tubag sa yes, no, maybe, nga pangutanan nimo sa iya. So basahon lang itong atong Bible para kita makabalo kung tama pa ba ang dalan natong giagian. So, karon gi-obey na ko ang Ginoo. Kaya nagbasa ko sa iyang pulong, nagkinabuhit ko sama sa iyang gisaad pod kay tungod na siya gisaad nga promise sa unahan. Diba?
Sa akong ingon ganiha, maagi ang suffering before ta makaabot atong glory nga gingon ni Lord. So even the sinless Jesus Christ, Son of God, learned to trust and obey His Heavenly Father through sufferings. Ang Ginoo gani si Jesus Christ gani niagi man gani ang suffering nga wala gid to nakasala bisag gitintal na kanila wala ni give in sa temptation. Gibunanan, ginansang sa krus, gitusok ang ulo. What if kita to? Inato day ang kanang magbayad sa salasaw na what if ka to? Magtanaw mo kita kahilak magtanaw okay pila to kay kita tong gitusok kita tong gistan sakit ba kay tong mga pag-ana lalo kay mo kakabira ng scratch. Halos na hindi ko kasimba nga gisminaw niya ko. Kato pa ba? Kato siya nga mga nangitabo sa iya. Even Jesus Christ learn to trust and obey. Wala gid ka nakadungog sa Ginoo nga nagyaw-yaw ato sa time ni Jesus Christ na utong langya pa siya sa kalibutan. Ang iyag yung prayer, please take this cup of suffering but your will be done. Inana dapat ang atong mga prayers. Lord, kuani nga suffering pero imong will gyapon ang matuman. Karon mo pray ta og kuani suffering. Sige Lord, salamat ani nga suffering. Kay be joyful biya daw. Unaay ka nang kuan suffering for me kana to be refined. Salamat kay Lord na para di ay nga ako ma-refine. Kay igon pa sa Hebrews chapter 5 verse 8, even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things He suffered. Tagan kay nga katunan ng Ginoo ato. Og si Jesus Christ gyud ang usa. Siya ra pud gyud ang kanang ginalook forward na itong usa ka ehemplo ba, example, model nga inana din ang magkinabuhi nga kung gusto ta nga makatugid ta dito sa glory ng eternal life na gisaad sa Ginoo. So afflictions are the rod that drives us from sin to Christ. Rod of discipline. Ang way ni Lord para kita paunod dito sa mga sala. Kaya Ginoo sa niya, first and foremost, the Lord forgive us, the Lord save us from our sins. Even sa sin nga may mabuhat ugma, ug unya pag-uli. Giluwas na lang sa Ginoo. But remember, there is always consequences. If the Lord disciplines you, expect the consequences. And that consequences is your suffering today. Mo na siya. Akong consequences kay mo ni ang ako ang suffering tungod sa akong mga nabuhat sa una. Nga kinahanglan pud na akong agian. Kay di man pud ko maka-learn kung di ko mag-discipline sa Ginoo, di man pud ko makatindog diri nga mo share sa pulong sa Ginoo. O wala pud ko ni agian na, dagan pud ko giagian. Dagan po pag-iagian ng mga tunog. Kitang tanan na yung dahil giagian diri. Ma-up and down, Marshall Valley Mountain, saka na o, tunog-tunog-tunog, bagyo. Kana, muna din nagkaroon mga katalagman nga nagkahita mo karoon. Those are kanang mga rason nga nung gina-apply ka sa Ginoo. It is an eye-opener sa ato ano, nga i-open na ito mga mata o mata sa atong kasing-kasing na kinahanglan nato ng tanawon. Maong ni ang rason nga nung nahitabo ni. So ang ikatulo, so manang first ug second. Ang ikatulo, God afflicts us in order to produce fruit in our lives and prepare us for greater usefulness in His kingdom. Amen? Kinsa excited ani? Kinsa? Oh, mag-produce ta og fruit. No? Mo ta gingan sa Ginoo mag-produce daw ta og fruit. Kay nga naman, niya ang Ginoo no? I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Napatay mga agriculturist dili kasi marong ka sa mga kuan. Nana siya sa elementary sa una ba? Ano din ang mag-pruning ka na kung daikot, monokot, mga inay-inay-inay. Pero pruning ato pa nun, kanang cutting ba? Di ba ginakat man na kay para mamunga? Kay, brother, ikat ta kung dili ta mamunga. Ang kanang bunga, gingon sa Ginoo, mauna siya ang kalag, gingon gidala din simbahan para dili mo daghan ang jam simbarama para makabalo, makadungog sa pulong sa Ginoo. Amen? O, mauna siya ang fruit. Dapat mabutang na sa tong kasing-kasing nga mauna siya ang fruit nga ginaingon sa Ginoo for us to bear fruit. Gina-afflict kita sa Ginoo dili lang para ipagawas ang atong sala, dili para ma-refine ta,
But para po mo produce ta og fruit. Mo gid na siya ang kanang rason po nga nagina-apekta sa Ginoo para makabot dito sa iyang kingdom. Proud ka, Lord, nagdala ko mga kalag diya sa imo, Lord. Dili ka nagdala ko kalag para dito mag-uban ni sa ubos. Ayaw. Sus, kita ko mga video ngayon ato, mag-YouTube, makasukaon tanaw nga, grabe ka, hadlok ka ng mga video, kita pa rin sa mga AI lang. Real ka, ayaw, ka ng hell, right? Real ka, ayaw. Bisang pag-game may ngun sa dagan, ikaw kapit kami na. Kaya nag-ingon nga, tinuot ng hell o ng langit, nga may naka-witness diha, nga nakabalik din, nga ika dito, mo man nakapamitig ginaingon. Mo man nakapamitig ginaingon. Pero ikaw mismo dapat kabalo ka matubag na ng nanana sa pulong sa Ginoo. Kaya ang mga nakita mo nilang Moses biya sa una, nga mga nasa Bible, nakahita mo man gid karon. So joke lugar ng Bible. Dili, ang nakita mo mga generations sa una, ga-exist gyapon na karon. Mao na ang Ginoo nila sa una, Ginoo gyapon nato na karon. So kung inato ang mga nahitabo sa ilaha, mahitabo gid gyapon ang sa tuwa karon. Ang advantage ng sa ato karon, dili gyud sama kay nato nga specific kaayo, grabe kabugat ang parusag, grabe ang Ginoo, patay gyud dito. Imagine na makak lang si Ananias sa Sapphira kay nagingon-ingon nga gibaligyan nila ilang tanan nga mga possessions niya, ang ending kay dili ito tanan, namatay na gid kalit, inanan, namatay na dito. So, what a chance. Karon na chance. Karon ang adlaw gyud, karon ang adlaw sa Dios para ikaw ang pagko. Ano ba? Karon ang chance. This is the time. Dili gyud aksidente nga niyan karon. Bisag ako dili aksidente nga ako ang nagbanani kay. Bisag perminti ko gasimba. I believe nga church attendance dili mo gyud makapaliwas sa kuha. Pero tungod kay ako Hello. Hallelujah man oy. Binawag ni Mami na ang Ginoo. Salamat Lord, ako din rin nag-preach yung pulong. Amen. Ano sa man to? Ano man mo? So, para makamatabot na ato, kaya basig ko, ano kayo ba? Ano, affected na kayo mga word? Amen. Nawala na siya. Okay. So, kato siya, nga, in the same way, ang pruning the eye involves cutting of barren. Ang barren kay kanang kwan man ano, dili ka produce kanang sa kwan pa mga maog. Rag mo ba na ang barren? Or disease or dying branches kanang mga kamagyonon na. Ayaw pagpapatay-patay diha in order to promote the growth of healthy new ones. Gusto sa Ginoo healthy ta. Dili lang sa ato panglawas, healthy po ang atong spiritual life, no? In the same way, affliction can feel like God is looping off parts of our hearts and souls. That He is cutting us down and destroying us, but feel nato gina-destroy ta, ginalugmok kita sa Ginoo, ginadaog kita sa kalibutan, mo gid na. But result is to make us fruitful and lives a life of His purpose. Mo gina ang team atong year, first year sa James Maramag to live out purpose, live out our purpose. And that very purpose is for you to bear fruit. Moingon naman ang Ginoo nga, away from me, I do not know you. Uy, sa narrow door, dili ka makasulod dito, ginsagan ka kay wala man kay gi-bear na fruit. Make it literal. Himuha siyang real sa imong kasing-kasing na kinahanglan di ay ko bear fruit, and that fruit is to win soul. Dili para mo daghan ang member, but magdala og kalag sa Ginoo. Karon jud ang panahon nga kinahanglan ta nga mas mudasig mo share sa pulong sa Ginoo kay hapit na gid balik ang Ginoo. Even sa imong pamilya, ibalik-balik gina-invite balag suko na nang masid samok-samok kay na remember ko si Papa gisamukan na gid na siya sige namo invite na kadugayan, noon na ginitandog siya kasing-kasing. O palakpakan na ito atong mga papa nga nakakaroon diri. Grabe kayo na kadakot o kalipay sa kasing-kasing sa mga anak. It is an answered prayer na nakakaroon diri. No? Praise the Lord, no? Nga, dili si Pharaoh nga, harden ang heart. Ayaw joke kay. Lagot ko Pharaoh nagbasa. Dugay, gahi, no? Dagan na kay plagues, hatag. Wala, yapon.
Dapat dili tayo na kinahanglan pa kamo undergo mga plagues. Ayaw. So nasa Hebrews chapter 12 verse 11, no discipline seems pleasant. Tinod na at the time but painful. Grabe ka painful. Kung painful lang, super duper. But later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Trained nga mahimong kabaga sa nawo, kabaga sa kasing-kasing na kaya na kayo ang tanan nga mga refinement, kaya na tanan nga pruning, kaya na tanan nga mga discipline. Kay trained naman ta mo, kung gusto sa Ginoo nga, dapat fully armored ka ba? Fully armored ka din sa mga pulong sa Ginoo. Dili lang kay mga natay sulda nga gipahain dito dili. Fully armored ta para pag mubalik na siya, ready gyud ta perminti. Nga dili gyud ta madako itanin kay the Lord already defeated the enemy long time ago. Ga-exist naman na siya karon for you to be tempted, for you to give in temptation, for the thief nga i-steal niya ang joy sa imong kasing-kasing karon nga kaya gusto sa Ginoo joyful ta. Despite of all the circumstances, joyful ta. Unsa imong gibati karon natay problema sa pamilya, sa igsuon, problema sa eskwelahan, problema sa kwarta, problema sa trabaho. Muna ang mga problema nga gadagan sa tungunahuna. Pero those are the very things nga para kita makamatapod na kinahanglan di ay ta moagi mga inana para makaproduce pud ta og fruit, para makabalo pud ta nga ang Ginoo di ay gakol na di sa ato nga gihatag ko ni para makamata ka for you to kanang kuan kanang self-examination. Mag-isolate ba din ka ng pagproblemado kay kanini ka magawa sa balay nya tsada ba din kay nang ikaw ra isa din kay dagan kay mga gawas na una sa imong una kay dagan kay mosulod sa imong una. Bitaw Lord, no? Grabe na gid ay kaayo po ka makasasala Lord. Diyan na dayon. Grab the opportunity nga makaistorya ka sa Ginoo. I-grab gid na. Kay usahay hadlok pud ni mag-inusara ta. Kay mo gid na ang isulod tingduol gid bitaw na attack na siya. Let us be very careful when we are alone kay mo na siya ang panahon nga i-attack ta. Pero dili ta ma-worry if alone ta. Kung puno ta, kung nakabalo ta sa mga pulong sa Ginoo kay I rebuke the spirit of evil in the name of Jesus. Wala kay place today. Wala na, yung ganito i-rebuke, ginali mo. Wala kay place sa una-una, wala kay place sa balay. No? Ano yun? There's an army of angels here. I'm protected by all sides in the name of Jesus Christ. Ano gadi mo? Isog yung kadiya. Di kay isog lang pag na kay kaaway. Isog na dapat diya pag mo-attack na ganyan kay mo, magiging na ang tanin mo, ginaya, steal niya mong joy. Mo din maglumog-lumog din ka nagkakila may ta. Now, palipay-lipay na lang yun. Ibig pag naglakilak ka sa problema, magigabo na siya. Mga ginako isang halalan ko na problema sa una, di ko magawas. Wala na ako nalipay, nasayang na ako ang 48 hours of happiness. Kaya naglugmak-lugmak ko, wala yapon ko kabayad sa kumutang. Anak, dapat malipayon ako yung utang, manigawag ko. Malipayon ko. Oh. God will provide. Amen. Di ba sa? Hindi gusto ko. You have every right to defend yourself. Okay? So, discipline, pruning, and afflictions. Usapan mo silang kanan. Kanan siya nga mga butang, gikan sa Ginoo, nga makalead sa ato harvest innumerable good works in your life. If you are willing to be trained by them, so kung willing ka na ma-train ang mga discipline, mga prunings, mga afflictions sa atong kinabuhi, i-lead kita sa Ginoo, maka-harvest gid ka. Dili lang harvest sa farm ng Christian ng ginalos, but mo harvest kung mga kalang nahanglan sa pulong sa Ginoo. Katong mga katawhan, mga pamilya nato nga nasa darkness karon. Let us be alive. Let us be the salt. No? Dito sa Ginoo. Dito sa kinabuhi nila para sa Ginoo. So afflictions are the pruning shears that produce good works in our lives. Katong cutting, ang pruning, para ma-healthy ta, ang growth na diya sa Ginoo, ginatrim sa Ginoo, ang ato ang mga evil doings, atong mga selfishness, atong idolatrous life, nga magtuo-tuo, yapon tag mga bisan unsa, mga superstitious beliefs, ang tinuod na sa Ginoo, mao gyud siya. And we know that those trimming, cutting, and pruning of the Lord is for us to grow deeper in the Lord. Para healthy atong spiritual growth. Para pag ubalik ang Ginoo diyan, kawala na kasi mong bato. Kanang confident ka ba
kinaunsa pa nakalibutan. Masave di ko, maluwas di ko. Ano ba? Ginadaan ka ng heart of Christians na bisag unsa pa ilabay ng mga place nila. Confident with kay ta. Kay confident man ta, nakailang man ta sa tulino. Ay hana siguro di ka kaila, di gid ka confident. So dapat ilailang jud nato unsa o kinsa gid ang atong Ginoo. No? Jesus Christ is our one and only personal Savior. The most powerful, pinaka-holy, pinaka-sovereign, Waymaker, Promise Keeper. Siya gid ang Ginoo. Muna kinahanglan nato ang ilailahon para makaproduce ta og fruit diya sa ilahan. Okay, amen? So, how should Christians respond when affliction arises? Unsa man atong buhaton as Christians nga kabalo naman ta sa rason nga i-afflict ta sa Ginoo kay para katong pinakauna nga para ma-refine ta, ikaduha para ma-reveal atong mga sala, ang ikatulo para pud nga maka-bear dito fruit mo dito ang mga reasons. So unsa ang atong buhaton as Christian? Unsa man atong i-respond diha sa Ginoo? We should be spiritually prepared. First, let us pray. Mag-pray ka, build your faith. Mag-pray ka without ceasing. Mag-pray ka sa Ginoo. Tanan mo gusto ipag-pray, after diya sa iya. After magaani mo kasing-kasing, pinakapag-pray na ka. Naka-repent na ka. Naka-forgive na ka ang mga people nga wala yung mag-forgive. 20 years ago pa ni mo gidadala. Kana, ikaduha, read your Bible for you to meditate. Basta Bible, di man pwede nga masira ka lang po diya sa Ginoo. Kinahanglan pud ta makadungog sa iyang ingon. Mao mo basa tag Bible. Mao sige balik-balik ang ingon dili nga mo basa tag Bible kay ikaw ang Ginoo gyud ang nakabalo sa imong sitwasyon karon. Dili ako, dili si Pastor Niza. Ikaw ang Ginoo ra gyud na. Live in obedience. Obey God's command. Kung sa may command sa Ginoo, dagan kaayo. Pero ang giingon na gyud sa Ginoo, bear fruit. Share the word of the Lord. No? Share the word of God. Naa dito sa Mark 16:15, and then he told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Permiti ka na balik-balik diri. Disciple, share the word of God. Bisan aha pa kay butang dito pa sa 4 sa patag, aha pa ng lugar. I-share ang pulong sa Ginoo. Ayaw pagpasakop sa panahon sa kalibutan karon nga puno kayo hatred, puno kayo kasakit, puno kayo darkness. Dili mo ta perfect. Pero kabalo mo ta sa sakto, kabalo ta sa tama, kabalo taon sa atong buhaton. Kay naa sa Biblia ang tanan. Mao bitong balaang kasulatan. Kay balaan kayo ang sugo ug ang pulong sa Ginoo nila. We are already instructed by God. Pero perminti ta ga-decline, perminti ta nga hindi na Lord, kapoy ba kayo? Huwag na Lord. Kabalo na bitaw ko sa pulong. Lahi-lahi, bibiyak nag-impact ang pulong sa Ginoo. Lahi-lahi ang impact sa imo. Karon ni mo ibasa. Last year nga pagbasa ni mo ng award, tanawa gani. Kaya usay mo, based sa bata sa itong emotions. Kung sa itong emotion mo, nagayin to. So kinahanglan nato mga dungog na to ang Ginoo. Mag-pray kita sa Holy Spirit na ang wisdom gid ba, ang empowerment sa Holy Spirit kay real and genuine gid sa itong kasing-kasing. Mauna, ang pinaka-importante sa tanan, ang imo kasing-kasing para diyan sa Ginoo. Bisag unsa pa imong buhaton na yung simbahan, bisag perminti pa ka mo attend, perminti ka mo appeal sa mga gatherings sa mga imo kasing-kasing kay harden pa rin kayo na ayaw na, humuka na sugod ka lang, humuka na. Hapit na mo, balik Ginoo kagabi nag-overtake tapos ko nga. Kung magsuko ko ka nung balik Ginoo niya, pagkita niya kayo ng unforgivable kaya akong heart na pila ka years na akong gikuan, gipag-pray sa Ginoo niya, pabalik din niya kayo mo pag itong time na nakasalang ko. At kayo ay, ako gakainganan ako karon. Kay real na gid kayo ba ang mga nangalino kana real na gid kayo sa ako sa una kay mga normal gid na kay victim na tungkuan mother nature nasuko na beto ko na una pero tungod dili na lang mga yuin dinubaha ang everything dagan na kay gagay ta mga katalagman karon grabe dili gyud ka mapiktuhan chill lugar gapon ka degda ka tulog dili gawas dito sa inyong balay pag magmarites ka sa pulong sa Ginoo.
ikaw o ako mag-share sa word ni Lord. Amen? Dili lang sa mga lahing-lahing na topic, but ato kung siguro, wala ang galingon nga lipod mo, pwede mag-chika-chika dito. Pero pag makahuman lang mag-share sa word ni Lord, pwede lang mag-chika-chika, ay lang pang iba. Kaya lang, pag chika-chika lang mo sa inyong ang ibuhato niyo, apit na balik ang Ginoo ba? Kinahanglan naging ko mag-repent pa eh. Ako dito pa sa inyong si Undoy, ako dito pa sa inyong si Inday. Kay, anak, nabi dito sa pulong sa Ginoo nga, hindi ka mag-forgive, di ko kayo forgive. But forgive 77 times 7. Tama? 7 times 77? 70. 70 times 7. Mga ba ito ba sa 7? Nata siya 7. Mga ito siya nga. Dili lang din, dapat nga kaisa lang di ay na. Dapat ay, sige, kita magugusa ni datong da siya na. Kaya dapat di, I forgive. Sige, hindi mo siya balik sa imong kagalingon. Hantod nga, mo kasing-kasing kay, dili na din siya harden nga. Ay, dili man din, lisod mag-forgive. Anak man ito kay, niagi di kong dumot-dumot sa kanoon na istorya. Dumot na literal nga, wakoy bala di ta magtingog for the rest of my life, hantod mga matay. Anak ito kung kung sa unahan mo, wakoy pakialam ni mo, balik pag kong tingog. Pero pagkabasa na ko ato, nakaingon dyan ko doon. Ay, no, tsada mo di kayo sa feeling nga makapa-forgive, tsada mo di kayo sa feeling nga, bisag ka ng sakit kisa kong buot niya, forgive ko kay mas gaan sa kasing-kasing kaysa ano magdumot ka sunod gid ka kabuhat sa imong bisag dili para sa imuha ang post kay maigok ka mo na magit ta kay if the shoe fits they wear it Cinderella marabagin na ato kung feel na to maigok ta atuan na yun ay yo pag forgive na ka doon pag repent na ka doon pag share na sa pulong sa Ginoo pag win na og soul. And I challenge everyone bisag isa lang yun before mahuman nga kanang year. Sige be, i-try na ito na rin. Kinsa may mo subot sa challenge sa Ginoo nga mag-win o isa lang din kason before mo ng December. I-present sa Thanksgiving. Taas ang kamot! I-present sa Thanksgiving. Kaya pag-present ka sa Thanksgiving, imo na po nag-present dito kay Lord. Lord, nara ang console nga ginsiran. Mali ang imuhang tao, Lord. Apilin mo anak. Ano lang? Katawa sa pag-wish to. Magkuha na siya niya kung share na daw siya sa iyong amigo. Amen! Ato nang kuha, take it as a yes, no? So, be spiritually prepared. First, pray, read your Bible, live in obedience, share the word of God. Dili na ka doon ang panahon para magdumot-dumot. Dili na ka doon ang panahon para mag-relax-relax. But ka doon ang panahon para soften yung heart and to do the very purpose of your life according to the will of the Lord. No? So, paumanan naman ta, praise the Lord. So, God allows affliction to Christians. First, through afflictions, God tests, tries, and purifies our faith. God brings these afflictions on us to expose our sins and drives us to Christ for forgiveness and grace to obey God's commandments. God afflicts us in order to produce fruit in our lives and prepare us for greater usefulness in His kingdom. O mauna to, I hope and I pray ang tanan kay nahiwo na siyang encouragement sa atong mga kasing-kasing nga those are the things nga ginapakita o gihingon sa Ginoo sa ato karon nga kinahanglan nga nato mag-evaluate sa atong mga tagsa-tagsa nga kinabuhi, tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Kay basin na overwhelmed na taglib sa atong ang earthly desire, worldly pleasures. No? So, kinahanglan na ta mag-share sa pulong sa Ginoo. Isa lang jud. Dili na siya pang member lang, but dito na siya para makita-kita ta sa eternal life, and that is in heaven. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise God. Na-bless ko ang tanan sa ato ang afternoon nga fellowship. So yes, if there's one thing that I learned sa preaching karon, it's kanang looking at everything that's going on right now that is ato ang mga palibot as kanang God's awakening for all of us. Pareha sa message ato ang kanang wali karon, ang affliction is pain and suffering, and it's necessary. It's necessary kay kinahanglan ta mo go through kana bang di ba unsa man mo kapagpukaw, di ba yugod ka? Di ba yugod ka? So, naay panahon na kinahanglan kita mauyo. Kay gahit yung kita mong mata.
Mumatagid sa kamatuoran ba, nga makasasala na kita, nga layo na ta sa Ginoo, nga wala na tayong pakialam sa relasyon nato sa Ginoo. Mo na usahay, wala, dali na kamata, kay hinay lang ang uyog. Usahay kay, dugay yung ka mo bako, dugay yung ka mo mata. So, depende po daan ang pag-uyog sa imo hanggang. Mo na siya na ang point sa wali karamdaman. We have to embrace it and we have to go through it because it is necessary and it is part of the refining of our faith. So, as we go home today, mo na ang natuang una-unaon na with everything that's going on, this is not for us to hate or question God. But this is the time to acknowledge the God of this season sa ato ang mga kinabuhi. Because God, in His goodness, He is holy. And the Lord is making us experience that holiness now. Kaya the world is godless. Gaya kaayo ng kalibutan. Walay kahadlok sa Ginoo. Walay bili sa relasyon sa Ginoo. Walay paghatag o kanang paghigugma sa Ginoo. The Lord has to do this even at the cost of His people para kitang tanan mubalik dito sa Ginoo. It's the same story from Moses' time. It's the same thing that is happening right now. So, unsaon nato ni, we go back to God through the basic things that the AR taught us this afternoon. You read your Bible, you go to church, you share the gospel, you bring your family to God because there might be no other time for it. Okay, so I pray nga sa atong pag-uli mo na atong dala nga pagpukaw ra ni sa Ginoo. So kinahanglan na ta mo mata o kinahanglan na to pangitaong gyud asa ang Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Dawato nato siya o gatuwa siyang pangalagaran mintras na apatay kinabuhi. So this afternoon, today is the first Sunday of the month. Nganong ka-communion man ta, isa gina siya sa importante gid kayo nga event sa Bible, ang Last Supper. Kay katong nga panahon, si Jesus, kay iyahang yung i-declare ang iyahang dependence sa Ginoo. Iyahang giingon, katong naingon si Jesucristo nga, kanang templo, kana, kung imo nang tumbahon sa tulo ka adlaw, ako nang ibuo once again. O abi sa mga Pariseo nga ang templo nga ilang ginahuna kay katong building. But that Jesus actually meant His body. Kaya in 3 days, nabuhi gid siya pag-usab. Ug atuan ang ginahinumduman sa pinakaunang nga Domingo sa isa ka bulan, kay mao gid na ang ugat sa tanan natong pagsalig o sa pagtuo nato sa Ginoo. Kinahanglan nato balikan that Jesus' body and His blood became a part of us. And even sa mga panahon karon that we are facing afflictions, we can still be joyful and we can still be strengthened because this body becomes kanang part of us because His Spirit lives in us the moment na ato siya gidawat sa ato ang mga kinabuhi. So today, we will partake the bread and wine. And sa ato ang pagpartake na, let us remember what the Lord has done. It is for the forgiveness of your sins. Para na walaon ang imuhang mga guilt, walaon ang imuhang mga kalisod, o tagaan gid ka o kanang rest bitaw from all your sins and all the things na nagpahinay sa imuha. So, sige, let us distribute the bread and wine. Kung gato ang iampo sa Ginoo na kanang we will be worthy to receive the sacrifice of Jesus. Can we all rise?
I will read from 1 Corinthians 11:23 to 26. For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Let us partake. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again." Let us drink. And let us continue to acknowledge the Lordship of Jesus in our life. This is His greatest sacrifice. Ug iyahan yung sakripisyo tungod kay iya kang gihigugma para ni sa atuang tanan. Let us close this service in prayer. Father God, Lord, we praise and glorify your name. You are so good, and you are holy, and you are mighty, O God. Lord, ikaw ang author sa kinabuhi. Ikaw, Ginoo, ang author sa kaluwasan. Lord, ikaw gyud ang nakabalo sa kung unsa ang moabot ugma, Ginoo. Mo nang karong adlaw sa among pagsimba. Once again, among ideklarar among ang pagtuo ug pagsalig sa imuha, among amahan. Lord, we pray, O God, Lord, nga padayon kang mupuyo kanamo ug imuha mitudluan sa saktong madalan. Among kasing-kasing, we pray, O Holy Spirit, nga padayon nimong ipakalayo ang among paghigugma ug ang among passion to know you even deeper, O God. Lord, we thank you for sending your Son, Jesus Christ, for all of us. Because of His sacrifice, tumuampo minimo, dili minaa sa layo. But you are here. You hear us. You know us deeply, O God, Lord. Lord, kung imo mintanawon, dili nimo ginatanaw ang mga sala, kundi ang holiness sa imuhang anak na si Jesucristo. Na mao ang nisakripisyo para sa amuha. And you even send your Holy Spirit to live in us so that we can become closer to you, O God. So that we can be led by you, O God, Lord. And God, Lord, we continually declare, O God, that, Lord, this life is for you. Everything that we do in our hands, Lord, I pray that it will give you glory, O God. And God, Lord, we pray that even in the midst of afflictions, O God, Lord, in everything na among atubangon o atubangon pa, Ginoo, magpabilin kang kusog sa among mga kasing-kasing. Ikaw, Ginoo, ang magpalikod sa amuha, o ikaw ang mahimo namong kusog, Father God, Lord. We even remember everyone, O God, Lord, suffering this very time. Suffering from loss, O God, Lord, gikan sa mga sunog, mga bagyo, mga linog, sa tanan nga nangahitabo, O God. Lord, we even remember all of them. That, Lord, this time will be a time, Lord, of awakening and a time of revival, O God, Lord. That even I pray for all Christians, Lord, including us, O God, in this church. That we will all be mobilized, O God. That the very truth that we hold, O God, Lord, kaya mo agad ning maingon sa uban, na wag pa nakailanimo, o wag pa nakadungog sa imong pulong, Ginoo. Lord, uban sa tanang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan, we pray that you will open doors of opportunities for us, O God. Because, Lord, we acknowledge that without you in our hearts, in our home, in our community, in our nation, in the world, O God, Lord. Lord, it will be chaos, O God. Lord, it will be evil, O God, Lord. Lord, it will be death, O God. Lord, it will be war, O God, Lord. And we don't want that. Because we want your peace. We want life, O God, Lord. We want wisdom. We want good, O God, Lord. We want you, Father God, Lord, to be the King of this world, O God. Even to our households, even to our very life, O God, Lord. And so, please, O God,
mauyog ang tanang Kristiyano, Ginoo, mangisog ug mubarog sa ilang mga pagtuo. Ug kani nga simbahan dili may mahinom sa mga pagtuo. Ug mutan-aw mi sa tanang nanginahanglanon sa imuha. Ug amuha silang dalhon diri sa simbahan para makaila ug malalupod ang ilang relasyon diha sa imuha. Mao Ginoo ang among amahan. Holy Spirit, we know that you are able, O God. We declare, O God, Lord, that it is your power, O God, Lord, that can make it possible for us, O God, to also share the gospel pareha sa gibuhat nilang Paul, nilang Peter, O God. We will also do it now by your power, by your grace, O God. Ubani mi Ginoo, andam na mi Ginoo. Ug I pray na kaning kalayo nga nasa mo kasing-kasing dili na nimo palo. Ug budalag gimping sa tanan namong nainlahan ug higugma diha sa imong mga Ug even Lord, ang among kalayo mutakod gyud, Father God. And Lord, we don't want to become barren, God. We want to be fruitful because that is your call to this church. And that is even your call to us, O God, individually. We acknowledge that we have experienced so much. We know you so much, O God, Lord. With everything that you allowed, O God, we have known you already, and that is enough for us to take a step forward, O God, and for us to say, we are here, we are ready, send us to the work, O God, Lord. In Jesus' mighty name. And Lord, even right now, we declare protection upon every household, blessings upon every household, upon every family represented, that there will be peace and harmony, O God. Good health, O God, Lord, to every members of our family, O God, Lord. That God, Lord, we will declare that you are the God who restores. You are the God of peace. You are the God of answered prayers, O God, Lord. And we will experience that, O God, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So praise God. So today is October 5. October 5 ba ron? October 5, no? This month is Pastor's Month. And kanang ako kining acknowledge na ang kaning nga simbahan, ang everything nga nakahitabo ani nga simbahan, dili ni siya one man band. Dili na siya nga dili ni siya kaya sa usa ka tawo ra. Dili ni nako kaya nga ako ra usa. Naay mga tawo nga kapaluyon nako. Ug kapauna pagani. And I want to acknowledge them today. So gusto nako nga sa unang Domingo aning October kay ako ning i-share nga privilege ug ako ning i-share nga pasalamat sa tanan ng mga leaders aning nga simbahan, tanan nga disciples aning nga simbahan, because you know, you are God's blessing to me. And I always say this, you are God's mercy for me. Kabalog yun ang Ginoo nga, kaluoy ba ni, hindi niya kaya. And so the Lord sent all of you to this church, especially to the leaders of the church. So I would want to kanang ask you to come forward and kaning ang mga bibig din na atong ipagampo ang mga leaders sa simbahan. O gusto ko makabalo mo na importante kayo mo ani nga church and ang inyong tanan nga ginahimo gaka-appreciate nako. I don't all the time tell you this, but I am very, very thankful sa tanan na inyong pagpaningkamot para mo-perform sa inyong mga ministry, para ma-meet ang inyong mga tao. Salamat jud kayo ana sa inyong tanan. So sige, I would like to call our head for PWT and now the leader of the kanang young professional group. I mean, ushering service team. Ali, Casey, ang atong leader. Dayon si Drip ang atong ministry head sa PWT. Si Lala, ang atong kanang ministry head sa kanang content creation. And by the way, gusto po na ako publicly pasalamatan si Lala Blow. Ang iyang first assignment kay buhaton ang Lagarized lessons in PowerPoint format. So thank you Lab for doing it. Kay nako mga plano ato at least sa kasa ba. Kung maulo kag gamit sa imong Lagarized anay cellphone. Aling mo dali sa atubangan. Auntie Luz ang atong ministry head.
sa finance team, kay Ate Dimple, sa Top Record. Please come forward. Chan-Chan, asa si Chan-Chan? Our head sa atong logistics. Dudong sa atong technical creation. I would also like to call our disciplers, Apple Rose and Ate Matep. Of course, si Papa, ang atong ministry head sa building and maintenance. O si Kuya Michael, atong discipler. And please come forward. O, di ba wala na nabili? So, iyak ako na. Sige, excuse me guys. Mag-CRs na siya, guys. Wala, Merry Christmas na! AR. Wow! Thank you so much. Personalize niya guys. Ate Lu. Por favor. Hila po sila lang. Easy. Nakaliwat mo kanan. Yes. So, kanang do kanang. Salamat kayo sa ilaw ha. Dili na ko perfect maingon pero salamat jud kayo sa tanan na inyong ginahimo. Gamay ra kay na. Pero I pray nga kanang ay makabalo mo nga na-appreciate mo, magka-appreciate ako ang tanan ninyong mga ginahimo sa simbahan. So, sige, mag-picture sa data kay para sana mo kayo ng mga paper bag. So, praise God sa inyo. Asa to? Ako dito ako magpulong. Ito guys, salamat sa inyo ha. Sige, picture sa mga forward. Sige na pa siya. Cheers day. Happy Teacher's Day. Bundak ulan. Amen. So thank you. Salamat kayo sa inyo ha. So sige, thank you guys. Salamat kayo. Happy Universe Month. So, Oh, open the briefcase.